Hello mga nanays! So yun nga, isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Medyo madilim pa nga dahil 4:30 pa lang ay lumabas na ang nanay para dumiretso sa ating tindahan upang magbukas. So yun, syempre magbubukas na tayo para habang kumikilos tayo para gawin ang almusal at iba pang gawain na dapat dalihin ng aking mga chikiting sa kanilang eskwelahan ay kumikita pa rin tayo. Syempre, 'di ba, mindset lang 'yan. So, yun nga, naubusan pa nga tayo ng gasol diyan. Kaya nag-text at tumawag na ako sa ating ino-orderan. Buti na lang at dumating din kaagad kahit na madilim-dilim pa. Siguro mga 5 o'clock ng umaga. Dumating na nga yun si Kuya. So, yun nga, nag-start na ako magluto doon ng pancake. Tapos, binalikan ko ang ating mga chikiting. Ayan. So, thank you, Jesus. Ginigising ko nga silang dalawa dyan at si Summerlita hindi pa nga makabangon-bangon. Ewan ko nga dyan dahil nga kaninang madaling araw pag alis ng tatay niya ay nagising din siya. So yan si ate naghila-hilata pa nga mang bahagya sa ating sopa. Tapos sabi ko, magsipilyo na siya, dumiretso na siya ng kubeta para si Summer aasikasuhin ko after niya nga. So, yun nga, inaayos ko na nga yung mga babaunin nga ni ate at ni Summerlita. Pinasok ko na sa bag yung mga baon nga nila dyan. Tapos, yun, natapos ko na silang paliguan. Ayun, nagkusa na din naman na si ate na magsuot ng kanyang uniform for the first time. Kasi lagi yan talaga nagpapaasikaso sa akin si ate. Magkaiba kasi sila ni Summer. Medyo independent si ating Summerlita. Si ate talagang inaasikaso ng nanay yan. Yun nga, nasabi ko na nga yan dati sa mga ina-upload kong video na siguro nasanay nga si ate dahil nga siya yung first baby nga namin. Siya yung first born ni nanay. Kaya parang na-baby nga namin siya ni tatay. Lahat na lang kami yung kumikilos at gumagawa. Pero syempre tinuturuan din naman namin si ate kasi nga 8 years old na nga siya. So, yun nga, pinag-aalmusal ko na nga silang dalawa. Sinusubuan ko sila habang nagbibilin ako ng mga dapat gawin at hindi dapat gawin sa kanilang eskwelahan. So, yun nga, natapos na nga kami sa aming bahay mag-asikaso. Pumunta na sila kaila Lola Chinila. So, yun nga, nagtitinda nga si Lola China niya. Nagluluto ng mga ulam. At ayan, papunta na nga kami sa kanilang eskwelahan. Habang naglalakad kami, nagbibilin pa din ulit ang nanay ng mga bagay-bagay na wag nga nilang gagawin at dapat nilang ginagawa lang din sa kanilang eskwelahan. So, yun, may nakita pa nga sila dyan na magiging kaklase ata nila. Kaya nagmamadali din silang dalawa. Kulang na lang nga at si Summer ay tumakbo pa. So, ayan na, dadali na nga natin si Summerlita doon sa kanyang classroom. Inuna ko na si Summerlita. Tapos, ayan, nakita niyo yung beshi-beshi niya nga, si Nisha. At ito naman si ate. Binibilinan ko nga siya na wag siyang dadaan dun sa merong may railings kasi baka nga mahulog siya. Tapos yan, medyo naligaw pa siya. Sabi ko sa left side nga kami at dun ang kanyang kwarto. So, yun, nakauwi na ako ng bahay at nagtinda-tinda. Mga 11, yan, dumating na nga ang tatay sa ating tindahan at ayan nang aasar nga siya. Ewan ko nga dyan kung anong trip ng ating tatay at ang lakas pagtripan si nanay. Naiinis nga ako dyan sa kanya kaya pinalo ko nga siya niyan dyan. Tapos ayun na, nasundo na ng tatay natin si Summerlita. Ayan, tapos tinatanong ko siya kung ano yung mga ginawa niya sa classroom. Ayan, minumostra niya nga sa akin na nag-exercise nga sila. Tapos sabi niya may assignment siya at ayan, tuturuan nga dapat siya ni tatay pero ang sabi niya nga, siya na nga daw dahil nga alam naman daw niya at madali lang naman daw yung ginawa nga nila sa classroom. Nakakatuwa nga yan. Si Summer masyado talagang independent yan. Ayaw niya talaga yung basta-bastang tuturuan siya. Pero, syempre, ginaguide naman namin siya sa mga ginagawa nga niya. Tapos ayun naman, pagdating ng 1:40, si ate naman yung sinundo ng tatay. Yes, si tatay na yung nagsundo sa kanila nga. Tapos ayan, nagyaya nga si tatay na mag-ice cream nga daw kami. Ewan ko dyan anong naman naisipan niya. Kahapon pa yan nangungulit sa akin na mag-ice cream. Pagnood ng live mo, nag-Canadian ka. Mo ako ng mga steps mo. Nag-Canadian ka gabi eh. Pang trending yan eh. Tapos ayan nga,
nag-aasaran kami kasi nangungulit siya sa akin na wala naman daw pala na naman siyang dalang pera. Sabi ko, ganyan ka naman lagi. Lagi mo sasabihin wala kang dalang pera kahit naman na alam mo wala din akong bitbit at ikaw ang nagyaya. Nag-aasaran nga kami dalawa dyan. At shoutout niya nga kasi nga si Boss Idol. Yung lagi nga namin pinapanood dahil kagabi hindi nga niya napanood at ako nakapanood ako saglit lang. So yun nga, nandiyan na nga kami sa store na gustong bilhan ng tatay ng ice cream. At yan, kakilala nga namin yung ano nga dyan sa cashier. So, yan. Tuwang-tuwa naman yung dalawang chikiting. Habang yan, pabalik na nga kami at nagkikwentuhan pa din kami. So, yun nga, alam niyo naman yung mga life hack namin mga babae na kunwari titikman lang pero sa huli ay makikipagpalitan na dahil hindi namin nagustuhan yung aming kinuha o in-order namin na pagkain. So, sabi nga ni tatay, andaya ko naman daw. Tapos yan nga yung mga anak, ayan, tinikman din nila kasi ako nga lang yung naiibang flavor. Tinikman din daw nila yung nakuha kong flavor. So, yan ang saya-saya nga nilang dalawa. Nakapag-ice cream na naman sila. Nung nakaraan pa sila nangungulit niyan sa kanilang tatay. Tapos, habang nagtitinda nga ako, ito naman si tatay. Nanonood siya ng mga video-video ko nga. Super supportive nga ng tatay nga natin. Kaso lang, inantok na din at galing nga ng duty. So, yun lang guys. Bye-bye!